Suksiao-xiao. Hindi ka talaga namatay. Kahit na nagtipon ka ng mga dati mong kasama, ano naman. Narito sa aking imperyo ng Senro Demon. Ang proteksyon ng Senro Demon Palace ay nilikha ng aking emperador sa loob ng 3,000 taon. Gamit ang pinakamataas na espiritu ng Jiuyo at sinaunang ginto. Itinuturing na pagdating ng reyna ng Diyos. Huwag niyong asahan na masisira ito sa loob ng 10 araw, lahat ng sundalo, makinig. Magdepensa sa ilalim ng malaking pader ng demonyo. Iyan kataas-taasang. Ang taksil na si Iwai, ninakaw ang inyong kayamanan noong nakaraan. Ginamit ito upang gumawa ng baluti. Ako'y mangunguna sa 1,000,000 bakal na gwardiya at bubuo ng 9 nether battle array. Sa loob ng kalahating oras. Tiyak na masisira ang malaking pader na ito. Huwag wasakin ang malaking depensa. Hulihin ng buhay ang traidor. Huwag mong hampasin, malaki. Sayang naman kung mabasag yan. Sabi ni Lolo na may malaking bigote. Ang pera na nahulog sa lupa, pulutin at punasan ang alikabok. Pwede pa ring ipambili ng tanghulo. Yung magnanakaw, ginagamit ang malagkit at kumikislap na bagay para magtayo ng bahay. Kung mababasag natin ito, hindi ba tayo malulugi? Ano ang ibig sabihin ng mataas na antas? Lahat ng mga bato, bumalik kayo. Hindi ang aking base ng hukbo. Ang aking mga bituin na ginto. Wow! Ang daming kumikislap. Hindi ang aking pamana. Hindi, ang aking pamana. 3 dekada ng aking pagsisikap. Suksiao-xiao, ikaw na nakasisilaw na nilalang. Bakit hindi ka pa nawawala? Bakit hindi ka man lang natanggal ng parusa ng langit? Dahil bumalik ka na. Gagamitin ko ang pinagmulan ng aking kalahating hakbang na Diyos. Hayaan mong ang bagong buo mong siyam na kadiliman ay muling maglaho sa kawalan. Samahan mo akong maglaho rin. Ang ingay mo. Ano? Anong klaseng lakas ito? Walang bahid ng anumang mortal na enerhiya. Pero kaya nitong agawin agad ang lahat ng aking mga batas. Ang lakas ng kontrol nito. Mas nakakatakot pa ng 10,000 ulit kaysa sa reyna ng mga Diyos. Sino ba talaga ang babaeng nakasuot ng asul? Ang ingay-ingay mo talaga. Ninakaw mo ang kumikislap ni Noo-Noo. Gusto mo pang magpakamatay sa harap ni Noo-Noo. Dati, gusto lang ni Noo-Noo na ipatrabaho ka. Pero minura mo si Noo-Noo kanina. Kaya nagpa siya si Noo-Noo. Tingnan muna kung anong masasamang bagay ang laman ng utak mo. Sampalataya sa dakilang kasanayan ng espiritu. Si Rain. Ang pangunahing mata ng malaking balangkas na nagbabantay sa siyam na impyerno. Kapag ang Suksiao-Xiao ay pinigilan ng parusa ng langit. Ang kalahating kapalaran ng siyam na impyerno ay ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang bagong hari ng siyam na impyerno. Amitabha. Inang langit. Ibigay ang buto ng siko sa taong ito sa gabi. Basta't ilibing niya ito sa ilalim ng trono ng demonyo. Kahit na siya ay may kapangyarihang makakita sa lahat. Hindi siya makakaligtas sa pagbabayad ng mga bunga ng sansinukob. Mabait ang Bodha. Naway ang siyam na impyerno ay maging malinis sa kanlurang dako sa lalong madaling panahon. Anak, anong nangyari? Inay, malaking tao. 3,000 taon na ang nakalipas. Hindi lang ang mga Diyos ang may masamang balak. Mayroon ding grupo ng mga demonyong monghe. Bakit sila mahilig sa mga lihim na kalokohan? Kapag naayos na ni Noo-Noo ang bahay, pupunta tayo. Sabihin natin sa kanila na mali ito. Huwag na silang mangbuli muli sa hinaharap. Ang dumi naman. Ang laki, sobrang dumi dito. Walang kahit isang malinis na kama. Sobrang pagod na si Noo-Noo sa pakikipaglaban. Gusto na niyang matulog. Kailan kaya namin maayos ang bagong bahay? Ito ang palasyo ng trader na si Iwai. Lahat ay naging abo na. Ako na ang mangunguna kasama ang 1,000,000 Iron Guard. Upang magmina ng obsidian sa bundok ng kaluluwa, 10,000 milya ang layo. Magtatrabaho kami araw at gabi. Sisiguraduhin namin sa loob ng 3 buwan. Makakapagtayo kami ng pansamantalang palasyo para sa kataas-taasan. 3 buwan. Hindi pwede, hindi pwede.
Saan matutulog si Noo sa loob ng 3 buwang ito? Matutulog ba siya sa putikan? Huwag kang mag-alala, Xiao. Paano ka naman patutulugin ni inay sa putikan? Yung mga kumikislap na tinago mo kanina. Kukunin na ni inay ngayon. Gagawan kita ng pinakamagandang bagong bahay. Batas ng langit. Paano ito posible? Ang langit at lupa ay parang pugon. Ang paglikha ay parang manggagawa. Tumigil. Wow, ang ganda ng malaking bahay. Talagang pinakamabuti si inang para kay Noo. Sobrang kakaiba na ang muling pagsilang ng ating demonyo. Kaya niyang punitin ang pagsubok ng langit. Ngunit ang kanyang ina ay tila kayang gawing putik ang batas ng langit. Sa loob ng kalahating insenso, dinala ang demonyong Panginoon pabalik. Tiyak na dala ang pinakamataas na lakas ng buong multiverso para sa lihim na pagbisita sa siyam na impyerno. Ako'y nanunumpa na tapat na maglilingkod sa kataas-taasan. Nanunumpa na ipagtanggol ang ating ginang. Ay, buksan. Mga higante, magandang umaga. Kami, humihingi ng pahintulot sa dakilang isa. Naway walang hanggan ang buhay ng dakilang isa, na nang inibabaw sa lahat ng langit. Ay naku, huwag masyadong malakas. Higante, itim. Narito po. Nanaginip si Noo kagabi. Napanaginipan niya ang mga kalbong masamang tito. Hindi lang siya inaapi ng masamang lola kasama nila. Nagbigay pa sila ng kumikislap na perlas kay Yobuya. Malungkot ngayon si Noo. Mag-empake kayong lahat. Sasama kayo kay Noo sa kanlurang bundok na kumikislap. Para turuan ng leksyon ang mga masamang mongheng nanlalansi. Wasakin ang bundok ng mga espiritu, parusahan ang masasamang monghe. Patunugin ang kahoy na isda, patunugin ang kahoy na isda. 30,000 taon na ang nakalipas. Hindi ko na talaga gusto ang grupong iyan ng mga mongheng puro salita lang tungkol sa kabutihan at moralidad. Nakakainis sila. Mabuhay ang ating mga ninuno. Magaling, umalis na tayo. Sige, buksan. Malaking aso, hilahin mo ang karwahe. Buong hukbo, sumugod. Ang target ay bundokling. Walang masamang monghe ang dapat makatakas. Ang ingay, sobrang ingay. Guro, 8. Guro, Amitabha. Guro, anong nangyari? Kayo mga masamang monghe. Linisin ang inyong mga ulo. Nandito si Noo para tumunog ng kahoy. Kapal, anong uri ng demonyo ka? Minsan ka pang pumasok sa Pure Land. Ginigipit ang tahimik na pagninilay ng guro. Amiya Bodha. Nalaman ko na ang demonyo mula sa siyam na impyerno ay bumagsak na. May kabutihan ang langit sa mga nilalang. Dapat kayong magdusa sa walang hanggan na impyerno. Ngunit ngayon ay nakaligtas kayo. At naglakas loob pang muling pumatay. Hindi pa ba kayo maglalayong itigil ang pagpatay? Sumama kayo sa amin at lumuhod sa harap ng dakilang templo ng tunog ng kidlat upang makinig sa mga aral at magsisi. Kung malinis ang aking mga kasalanan, maaaring magpakita ng malaking awa ang Bodha. At hayaang muling magkatawang tao ang inyong natitirang kaluluwa. Maling monghe, puno ng maling aral at masamang salita. Nagmamalaki ka pang tumayo sa harap ko.
Matigas ang ulo, magbuo ng pader. Sobrang ingay, sobrang ingay. Itong mga walang buhok na masamang tito. Mas masakit sa tenga ang pagkanta kaysa sa mga palaka sa putik ng 100 beses. Sobrang taas, ang ingay ng kanilang pagkanta ay nakakapagod kay Nono. Pakiusap, patigilin niyo na sila. Mahal na Panginoon, ang ganitong gold devouring formation ay nakakonekta sa pinagmulan ng 18 dakilang immortal. Napakamatibay ng depensa. Sa maikling panahon, mahirap itong buksan gamit ang puwersa. Malaking aso, pasukin mo. Gusto ni Noon na tingnan. Ang dami niyong tao. Hindi ba kayang talunin ang 18 monghe? Matangkad, itim, ipaalam sa lahat. Huminga ng malalim, sabayan sila sa sigaw. Ihiyaw niyo ang mga salitang ginagamit niyo sa malalaking insekto. Lahat ng iyon. Ang pinakamalakas na sumisigaw. Si Nono ay bibigyan ng inihaw na karne ngayong gabi. Lahat ng sundalo, makinig. Huwag nang takpan ang mga tainga. May utos ang kataas-taasang. Kailangan nating makipag-usap sa kanila. Tingnan kung sino ang malakas na makakapagpabagsak sa kanilang pagkukunwari. Huwag kayong magpanggap dito gamit ang mga mapanlinlang na salita. 3,000 taon na ang nakalipas, may mga lihim na panlilinlang. Pagtalikod sa tiwala. Ngayon, may karapatan ka bang mangaral sa aking harapan? Magsalita tungkol sa moralidad. At naglakas loob pang tawaging sarili na guro. Talagang nakakatawa ito. Matangkad, ang mga sinasabi nyo ay talagang masakit pakinggan. Ngayon, sa wakas ay tahimik na tayo. Malaking aso, pasok na. Si Nono ay pupunta para tingnan. Yung matabang tito sa loob na tumutugtog ng kahoy. Ilang makinang kaya ang tinatago niya? Amituofo. Lahat ng anyo ay ilusyon lamang. Mga tagapagbigay mula sa siyam na kadiliman. Sobrang malalim ng inyong pagnanasa. Nahuhulog sa 3 lason, pagnanasa, galit at kamangmangan. Kung may iwan niyo ang mga sandata sa sandaling ito, agad niyong mauunawaan na ang lahat ay walang laman. Sa paanan ng bundok na ito, mayroong isang tahimik na lugar para sa inyo. Tito, nagsisinungaling ka. Tinuruan ako ni Lolo na may malaking balbas. Ang lahat ay walang laman ay nangangahulugang wala talagang anuman. Walang anuman. Pero kung wala kang gusto, bakit ang mga haligi sa bahay nyo ay gawa sa ginto? Bakit sa pintuan ay puno ng mga makikinang na magagandang bato? At saka, yung nagniningning na lotus na upuan na inuupuan mo, mas malaki pa ito kaysa sa kama ni Nono. Kumpadre, ito ang gamot para sa pasa. Ang mga monghe ay hindi nagsisinungaling. Batang kaibigan, saan kita niloko? Nagsisinungaling ka. Pinapaniwala mo ang mga malalaki na dapat walang pagnanasa. Bakit ang iyong malaking pintuan ay gawa sa ginto? Pati ang luyang inuupuan mo, gawa rin sa ginto. Sobrang sakim mo kumpara sa iba. Ito ay handog ng mga deboto. Upang ipakita ang kadakilaan ng dharma. Hindi dahil sa pagnanasa ng matandang monghe sa material na bagay. Bilog na palusot. Sabi ng ina, ang mga tao na puno ng mga aral pero nakatira sa malaking bahay ay mga mapagkunwari at masasamang tao. Kayo ang mga nasa panaginip kagabi. Nagbigay ng mga nagniningning na perlas ang masamang tao sa magnanakaw. Ginoo, ito ay gamot para sa pasa. Kumain ka ng kaunti at hindi ka na masakit. Tigil. Tao. Maliit na kalbo, hindi ka ba natatakot na kagatin ka niya? Natakot pero tinuruan ako ng guro dati. Lahat ng nilalang ay nagdurusa. Dumudugo siya, tiyak na masakit. Ikaw ay isang mabuting monghe.
Amitabha. Dahil sa iyong pagkamangmang, magsagawa ka ng ganap na paglilinis ng iyong mga kasalanan sa paanan ng bundok na ito. Ito ay pagkakapareho ng sanhi at bunga. Umalis, lahat ng nabubuhay na nilalang na humahawak sa liwanag. Lahat ay mapipilitang gawing gintong estatwa. Walang kaluluwa na natira. Lahat ng sundalo, makinig. Bumuo ng tahimik na bakal na hanay ng Jiuyo, protektahan ang kataas-taasan. Kailangan nating gamitin ang pinakamalakas na katawan upang harangan ang mga batong ito para sa kataas-taasan. Salamat kataas-taasan sa iyong tulong. Huwag malaking tao. Hindi natitingin si Noo-Noo sa mga bituin. Gusto ni Noo-Noo ng kasama na malaking tao. Yuri ah. Malaking tao, pakawalan niyo ang malaking tao. Huwag niyong saktan sila. Amiya Bodha. Sandali lang, demonyo. Ang liwanag ng Bodha na walang anyo. Aalis na ako. Bodha. Umalis. Tatlong daang libong bakal na gwardiya, walang isa mang nalaglag. Salamat, mahal na isa, sa iyong tulong. Hindi naiintindihan ni Noo-Noo ang mga baluktot mong salita. Tatay, ibinalik mo na ang kayamanan ni Noo-Noo. Masaya si Noo-Noo. Pero kanina, ginawa mong bato si Big Guy at ang iba. Kaya galit pa rin si Noo-Noo. Kaya paparusahan ka magbigay ka ng 100 kariton ng kumikislap na bato. Munting tagasunod, alam mo ba, 30,000 taon na ang nakalipas. Bakit ipinagkaloob ng Lingshan ang butil ng Bodhi sa balikat? Para tulungan ng Empress na linlangin ka. Dahil noon, ang matandang monghe ay nasa ilalim ng punong Bodhi. Nasilip ko ang isang propesya ng kapangyarihan ang batas ng kalangitan sa rehiyong ito ng mga bituin. Ay isa lamang bilangguan na inilagay ng isang mas mataas na nilalang. Patawarin mo po ako, ginoong demonyo. Handa akong isuko ang espada ng demonyo. Hindi dahil natatakot akong magunaw ang bundok ng liwanag, kundi dahil ang karma ng mundong ito ay dumating na sa puntong kailangan ng baguhin ang kapalaran. Hindi maintindihan ni Noo-Noo ang mga paligoy-ligoy mong salita. Alam ni Noo-Noo na naghatid ka ng mga mahika sa mga masamang tao.
Alam ng matandang monghe na hindi ka naniniwala. Ngunit may isang bagay na dapat malaman ng batang alagad. Nagtataka ka pa ba? Bakit nagkaroon ng ganitong kaguluhan sa muling pagsasama ng iyong mga kasamahan sa Jiuyu? Nagawa itong magdulot ng malaking ingay. Ang pinakamamahal sa iyo na Ziwei Shenjun sa Diyos na mundo ay hindi man lang nagpadala ng kahit isang piraso ng kanyang kaisipan. Ano ang ginawa mo sa kanila? Hindi ito gawa ng matandang monghe. Ngayon, ang dakilang emperor ng immortality ay naalisan ng kanyang Diyos na kapangyarihan. Siya ay personal na itinapon ng reyna ng langit gamit ang 9 Dragon Bone Lock. Ipinadala siya sa pinakamababang antas ng mundo ng mga Diyos, ang ibis ng mga namatay na Diyosa. Matangkad, hindi ka na tumutunog ng kahoy na isda. Pupunta tayo sa mundo ng mga Diyos. Sugod, hanapin ang masamang lola para sa tao. Tao, pupuntahan natin si Lolo na may malaking balbas pauwi. Ako po'y sumusunod sa utos. Ibalik ang emperador sa kanyang pwesto. Patagin ang Yaupon. Tiyo, aalis na si Nuonoo. Malaking aso, tumakbo ka ng mabilis. Narinig ko na kahapon, ang reyna ng langit mismo ang kumilos. At nahuli ang taksil na emperador ng mahabang buhay. Pati ang emperador ay nakulong sa libingan ng mga Diyos. Ang mundong ito ng mga Diyos mula ngayon ay sa pamilya ng Yao China. Yay! Ganitong bagay din. Sino ang may lakas ng loob na sumugod sa pader ng mga demonyo? Ito ay isang mahalagang lugar sa mundong Diyos. Utos ng reyna ng langit. Huwag magsalita. Galit na si Nuonoo. Huwag kayong humarang. Nuonoo, iligtas si Lolo na may malaking balbas. Taas, buksan mo ang malaking pintuan na ito. Hahaha, susundin ko ang utos. Sira-sirang hukbo ng Jiuyu, buksan. Umalis na, hanapin si masamang lola para sa tao. Nuonoo, talagang nagbago ka na ba? Nuonoo, tumigil ka. Iya. Magandang ate. Bakit ka nandito? Kung pinadala ka rin ng masamang lola na yon, Nuonoo ay huli rin sa'yo kasama nila. Nuonoo, ikaw, talagang nagbago ka na ba? Noong nasa templo ka, nakausap na tayo, dapat tayong magkasama sa pagkuha ng tamang landas. Protektahan ang mga langit. Bakit mo ginagawa ito? Alam mo ba, ang reyna ng langit ay bumaba kahapon. At ikinulong ang dakilang emperador ng walang hanggan sa libingan ng mga Diyos. Kung hindi ka babalik, ang buong mundo ng mga Diyos ay mawawasak dahil sa'yo. Lolo na may malaking balbas. Masamang Lola Yaochi. Om Mani Padme. Walang hanggan. Magandang Ginoo. Hindi ka masama pero sobrang ingay mo talaga. Wala pang oras si Nuonoo para makipaglaro sa'yo. Kailangan pang iligtas ni Nuonoo ang mga tao. Hindi ka rin masama. Hindi ka napapaluin ni Nuonoo, pero ang ingay mo talaga. Ngayon, matulog ka ng maayos. Hintayin mong ibalik ni Nuonoo si Lolo Bigot. Pagbalik ni Nuonoo, bibigyan ka ulit ng candy. Nuonoo, bakit may hawak ka?
Ayos na, tahimik na ulit. Malaki, itim, tara na. Tara na, sumama ka sa akin para tingnan ang ating pain. Mahal na Reyna, nabasag ang pader ng mga demonyo. Ang demonyong Panginoon ay muling isinilang, kasama ang 1,000,000 hukbo mula sa Siyam na impyerno. Nabasag na ang hangganan. Sila ay mabilis na papunta sa direksyon ng Yaochi. Kung nabasag, nabasag na. Dahil naglakas loob akong ikulong ang matandang si Changshen. Natural lang na magwala ang batang demonyong iyon. Akala niya, kapag muling nagtipon ang milyon-milyong dating tagasunod, magagawa niyang yanigin ang aking palasyo ng Yaochi. Napaka-inosente. Inang Reyna, tungkol sa katedral ng Ziwei. Diyos ng Ziwei, kung malalaman niyang may masamang nangyari sa mahal niyang anak at sa dakilang emperador ng walang hanggan, baka magpakamatay siya sa paglaban pabalik. Siya, ngayon, hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya. Yung tanga, may pangalan bilang pinakamakapangyarihang Diyos ng digmaan. Pero isang ganap na tanga sa pag-ibig at alipin ng anak na babae. Ako'y nagbigay lamang ng kaunting alon ng nalalabing kaluluwa ni Su Xiaoxiao sa pinakailalim ng Yaoning Ebais. At siya, iniwan na ang templo. Pumasok ng mag-isa sa lugar na tiyak na kamatayan. Hanggang sa siya'y maubos ang kapangyarihan sa kailaliman ng Ebais. Dito sa akin. Matagal nang. Naging sentro ng proteksyon ang demonyong ito. Tara na, sumama ka sa akin para tingnan ang ating pain. Narinig mo ba, Changshen? Yung batang pinoprotektahan mo ng todo, ay kasalukuyang walang kaalam-alam na pumapasok sa aking bulsa. O, Reyna ng Langit. Akala mo ba na kapag niloko mo si Ziwei papunta sa kailaliman, at ikinulong mo ako dito, makokontrol mo na ang batang iyon? Hindi mo talaga alam kung gaano kapasaway ang batang pinakaayaw mong makabangga. Huwag mong harangan ang daan ni Noo. Ang mga aso na hindi sumusunod ay papaluin. Maghanda, lahat ng hukbo, sumugod. Malaki, sandali lang. Mukhang maraming kumikislap-kislap na bagay sa loob nito. Kung papapasukin ko kayo, siguradong matatapakan nyo ang magagandang bulaklak at damo. Lugi si Noo niyan. Diyan lang kayo sa labas magbantay. Huwag niyong hayaang makatakas ang sinuman. Si Noo ang magdadala kay inay at kay Dahay sa loob. Hahanapin natin ang masamang lola para hingin si Lolo. Ito, kataas-taasang, delikado sa loob. Umalis ka, nandito ako. Walang makakasakit sa kanya. Ipinapaabot ang galang sa kataas-taasan. Ipinapaabot ang galang sa Ginoo. Bastos, naglakas loob na pumasok sa Yaochi, mamatay. Huwag mong harangan ang daan ni Noo. Ang mga masamang aso ay dapat parusahan. Lolo, nandito na ako. Su Xiaoxiao, dahil ikaw mismo ang pumasok sa loob ng bag. Uunahin ko nang ipadala sa kabilang buhay ang matandang ito, para maranasan mo kung paano mawalan ng mahal sa buhay sa harap ng iyong mga mata. Lolo. Masamang lola, masamang lola. Bawal mong saktan si Lolo. Anong klaseng lakas ito? Ang selyo sa loob niya ay talagang. Iya, kinuha ko kayo.
Uwi na si Lolo. Masamang lola, sabi ni Lolo. Dati, napakasama ni Nuo. Kaya hindi na siya makikipaglaro sa inyo, mga masamang lola. Itong sirang lawa. Tutulungan ka ni Nuo na maubos ang tubig, para hindi ka magbabad sa loob buong araw, na walang kalinisan. Ano ang balak mong gawin? Iyan ay sa mundo ng mga Diyos. Tatay, nandito na si Nuo para kunin ka pauwi. Maliit na batang babae, naglakas loob kang sirain ang aking trono. Sirain ang aking jade. Dahil sa iyong pagnanais na mamatay, ako'y gagamit ng pinagmulan ng siyam na langit upang ilagay kayong mga insekto kasama ang pulo na ito sa ilalim ng hukay ng mga Diyos. Peke na diagram ng daang langit, buksan. Nuo, mag-ingat. Ito ay isang nakamamatay na bitag na itinakda ng reyna ng langit na nag-alis ng espiritu ng 33 langit. Huwag labanan ng diretsyo. Iya. Tatay ay nasa ibaba. Ang masamang lola ay naglagay ng malaking lambat, humarang sa daan pauwi ni tatay. Tatay, nandito si Nuo para sunduin ka pauwi. Sino ang may lakas na saktan ang aking anak? Hindi ito possible. Ito ay isang diagram ng langit. Tatay, ginulo ng masamang lola ang bahay. Tinulungan ka ni Nuo na disiplinahin siya. Reyna ng langit. Ngayon, panahon na para ayusin natin ang usapan natin. Bakit ko kailangang bayaran sa inyo ang karma ko? Hahaha. Hindi patay si Suxiaoxiao. Nailigtas din si Changshen. Pati ang malupit na formation sa ilalim ng bangin. Hindi ka pa rin namatay. 3,000 taon na ang nakalipas. Nakipagsabuatan ka sa bituin ng espiritu. Inilaglag ang siyam na impyerno. Nagpasimula ng digmaan ng mga Diyos at demonyo. Ngayon, muli mong pinaplano ang masama laban kay Changshen. Nais mong gawing alindog ang aking anak na babae. Ito ang bunga ng mga gawain sa Diyos na mundo. Kailangan mo nang magbayad. Magbabayad. Bakit ako kailangang magbayad sa inyo ng anumang utang? Akala nyo ba'y interesado ako sa walang saysay na pangalan ng makapangyarihang Diyos? Akala nyo ba ang digmaan na yon 3,000 taon na ang nakalipas ay para lamang sa paglipol sa madilim na kaharian ng Jiuyo? Mga hangal. Lahat kayo'y mga hangal. Ang rehiyong ito ng mga bituin ay isa lamang sirang kulungan na nilikha ng mga makapangyarihan. Si Suxiaoxiao ay nagbalak na sirain ang hangganan ng mundo. Kapag nagising niya ang mga nilalang sa labas, lalamunin ang buong mundo. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Kahit na isinakripisyo ko ang libingan ng mga Diyos bilang handugan. Para lamang masarhan ang pinakailalim ng kailaliman. Ang siwang na iyon na patungo sa labas ng mundo. Labas ng mundo. Ibig bang sabihin, totoo ang sabi-sabi 30,000 taon na ang nakalipas. Wala nang saysay ang pag-uusap na ito ngayon, huli na. Ang tabak ninyong mag-ama kanina. Hindi lang hinati ang Yaochi. Tuluyan din itong winasak ang ceiling formation na inilagay ko. Sa pinakailalim ng bangin, ang mundong ito ng mga Diyos. Hindi.
Ang lahat ng mundo sa sansinukob na ito ay sasama sa aking kamatayan. Ngayong nabuksan na ninyo ang kulungang ito, ako ay pupunta muna sa impyerno at panoorin ang palabas na ito. Hahaha. Ito ay ang aura ng dayuhang demonyo. Iyon ang nilalang mula sa labas ng mundo na kayang lamunin ang mga batas ng kalangitan. Nabaliw ang Diyosa. Talagang binuksan niya ang daanan. Tatay, sabi ng masamang lola na tumalon. May mga demonyo mula sa ibang mundo sa ibaba. Ano ang mga demonyo? Mga merienda ba na pwedeng kainin? O mga insekto na pwedeng paglaruan? Kahit anong merienda o insekto. Basta't mangahas silang umakyat at guluhin si Noo. Sasamahan kita, sabay nating durugin silang lahat. Durugin? Iya. Pinakamahusay si tatay. Nakikinig ang mga masamang insekto sa ibaba. Maghintay kayo ng maayos. Darating na si Noo para sa inyo. Iyan nagsisinungaling ang tatay. 3 buwan na ang nakalipas mula sa laban sa Yaoqi. Bumagsak ang reyna ng langit. Si Ziwei Shenzun ang pansamantalang namuno sa Diyos na mundo. Isang panandaliang. At napakakakaibang katahimikan ang sumapit sa Diyos na mundo. Huwag mong isuot ang damit na ito, Noo. Walang magandang hitsura ang damit na ito. Parang isang malaking uod. Mabait at malambing. Tumigil ka, huwag tumakbo. Ayusin ni tatay ang iyong buhok. Pupunta tayo sa paaralan ng Dao ngayon. Huwag mo nang ilabas ang malaking itim na espada. Itong espada na gawa sa peachwood ay ginawa mismo ni tatay. Kung gusto mong mag-ensayo ng espada sa paaralan ng Dao, iwagayway mo lang ito. Dapat magpakita ng respeto sa paaralan. Dapat makipagkaibigan sa mga kaklase. Hindi pwedeng basta-basta magsabi na gigibain ang bahay ng iba. Naiintindihan mo ba? Iilan, niloloko ako ni Papa. Itong sirang kahoy na ito, hindi man lang kayang hiwain ang peach ni Lolo Bigot. Paano ba pumatay ng mga insekto? Pumunta sa paaralan para mag-aral ng mga aral at kaalaman. Hindi para pumatay ng mga insekto. Ay! Sige na, huwag mong hayaang maghintay ang guro. Bakit siya nandito sa paaralan? Kakainin kami niya. Hahaha. Ay. Yun ba ang prinsesa ng templo ng Zui? Anong prinsesa? Narinig ko sa tatay ko. Siyang pumutol sa parusa ng langit. Siyang sumipa at nagwasak sa trono ng Yoch, ang malaking demonyo. Bakit siya nandito sa paaralan? Kakainin tayo niya. Matanda, anong tinitingnan mo? Sabi ni tatay, may candy raw dito. Kailan mo ibibigay ang candy? Sige, magsisimula na akong magturo. Pag-usapan natin ngayon, ang prinsipyo ng pagdaloy ng espiritual na enerhiya sa lahat ng mundo. Ang daan ay maaring ipaliwanag. Ngunit hindi ito ang walang hanggang daan. Ang pangalan na maaaring pangalanin ay hindi ang pangalan na walang hanggan. Dehe, naamoy mo ba? Sa loob ng bahay na ito, may isang amoy. Nakatulad ng mga uod na kulay abo sa ilalim ng kailaliman. Sila ay lihim na pumasok. Princess, mag-ingat. Mga mag-aaral, ngayon ay magsasanay tayo ng ritual ng paggising ng espiritu. Wow! Susunod, Chen Jing.
Anong uri ng formation ito? 是什么阵法？ Halimaw, tulungan niyo ako. Mag-ingat, prinsesita. Dahe, bumangon ka at magtrabaho. 活啦！这个虫 Ang baho ng insektong ito. Kainin mo na ito. 掉，大 Sabi ni Dahe. Ang amoy mo ay kasing sama ng mga kaliskis na ito. 鳞片一样臭。 Nakamay na ba? 下去了。 Sabi ni Dahe. 你身上 Ang amoy mo ay kasing sama ng mga kaliskis na ito. 一样臭。 Masamang espiritu. Pumasok sa katawan. Bilisan, pumunta ka at humingi ng tulong sa Diyos para harangin ang templo. Ay, ang laki ng usok. Nakakatakot naman. Dahe, bilis, protektahan mo si Noono. Pinaka natatakot si Noono sa ganitong maduduming bagay. Naku, iyan ang pundasyon ng templo. Tumakbo siya, papunta siya sa direksyon ng silid aklatan. Naku, nakatago sa gusali ang mapa ng swerte ng Diyos. Iyan ang pundasyon ng paaralan. Sabi ng tatay, kapag huhuli ng magnanakaw, dapat mahuli ang ebidensya. 我们 Susundan natin siya. 后面去把它 Kunin natin lahat ng mga ninakaw nila. 抢回来。 Dahil dumiretso ka. 直线。 Nahuli na kita. Mabaho kang magnanakaw, ibaba mo ang mga guhit ni Noono. 放下，不然 Kung hindi, kakagatin ka ni Dahe. Dahe, halika. Ayusin mo ito, gamitin ang isip. 脑子 Ile, tatay, kuripot. 这些小气鬼，看 Hindi nagbibigay ng pera para sa palabas. Huwag lumapit, ito ay ang pinagmulan ng kapalaran ng 界的 Diyos. 本源气运。你若敢 Kung susubukan mong lumapit, agad kong papunitin ang bituin na mapa. Hayaang tuluyang bumagsak ang inyong mundo ng mga Diyos. Punitin mo, bilisan mo at punitin mo ito ng pira-piraso. Huwag kang mag-iwan kahit isang piraso. Hindi ka ba natatakot na magunaw ang mundo ng mga Diyos? 界毁灭， Magunaw man o hindi ang mundo ng mga Diyos. Ang alam ni Noono, 但诺诺知道， kapag pinulit mo ang makinang na larawang ito, 死了，老 tiyak na mababaliw sa galit ang matandang iyon. 这副 Ang larawang ito, 明明
ay malinaw na takdang aralin na iniwan sa amin ng matandang lalaki. Ikaw, isang matanda na may kulay abong kuko. 大人，不仅 Hindi lang palihim na pumasok dito. 还要 Gusto mo pang sirain ang takdang aralin namin. Alam mo ba, 弄坏这些 kapag nasira ang mga takdang aralin na ito, papaluin ang kamay namin. Sige, sirain mo na. Sampal ng matanda sa kamay mo. Kapag natapos na, makakauwi ka na para matulog. Ngayon na. Dahil sa itim, kagat-kagat mo siya sa kamay. Hindi. Ang aking star map. Sige na. Huwag kang magpahiya. Hi! Tatay, si Noo ay hindi gumamit ng malaking itim na espada. Gamit ang isip niya para talunin siya. Ayos lang, lumaki na si Noo. Alam na niyang gumamit ng estratehiya. Napakahusay ng paggamit ng estratehiyang ito na paghuli at pagpapalaya. Tatay, itatala ko ang iyong unang tagumpay ngayon. Isang piraso ng natitirang kaluluwa. Naglakas loob ka pang magsalita ng walang galang sa harap ko. Hehe, ang dakilang mandirigma ng Purple Rose Divine Realm. 神界第一战神， Akala mo ba dahil ginawang perlas mo ako? 颗珠子，这 Panalo ka na sa laban na ito. 了吗？ Hahaha. Isang natirang kaluluwa lang. Naglakas loob ka pang magsalita ng walang galang sa harap ko. Totoo, natalo nga ako. 但深渊 Ngunit ang hari sa kailaliman, itong sinaunang tour ng sutra, 不过是本 ay hindi kundi isang pain, 你这种 upang akitin ka. 诱饵， Ang malaking isdang ito, 本做一个人就能巧 akala mo ba nag-isa ako, 镇魔关潜入这里 na makakalusot ng tahimik sa pinto ng pagkakabihag? Tumingin ka sa labas. Mataas na Diyos. 上的神尊，看看 Tingnan ninyo ang inyong ipinagmamalaking dalisay na paraiso. 现在 Ngayon, ano na ang itsura nito? Tulong ang kamay ko. Bakit ang kamay ko ay may mga kaliskis? Mahal na Ginoo, tulungan mo ako. Huwag. Gusto ni Noo na dalhin ka at si Lolo pauwi. Hahaha, nakita mo ba? 看到了吗？ Ito ang tunay na biyaya ng hari. 真正的恩赐，葬神 Matagal nang wasak ang selyo ng libingan ng 就 Diyos. 千疮百孔啦！这灰白 Itong kulay abong hangin ng pag-asimilasyon ay dumadaloy na sa mga ugat ng mundo ng mga Diyos at kumalat na sa bawat sulok ng 33 langit. 角落， Hindi magtatagal, kayong mga Diyos na mataas ang tingin sa sarili, 就会 ay magiging pinakatapat na alipin sa ilalim ng trono ng hari. Hahaha. Tatay, ang baho at ang dumi 变 dito. 得好臭，好脏呀！这些虫 Hindi talaga malinis ang mga insektong ito. 把别人 Ginawa nilang nakakainis ang bakura ng iba. 爹爹，我不 Ayoko nang mag-aral sa mabahong lugar na ito. 上学啦。 Dadalhin ka ni Noo at si Lolo pauwi. 回我 Uwi tayo sa malaki nating bahay. 房子去。 Sige, susundin ni tatay si Noo. 爹爹听诺诺的。 Tara, umuwi tayo, sabihin mo kay Inang at kay Dahe. 和大黑带上长 Isama si Changsheng, pupunta tayo sa Jiuyu. 在那里 Doon natin muling itatayo ang depensa laban sa mga nakakadiring insekto. 现 Yile, pagdating natin sa teritoryo ng Jiuyu. 就算是龙 Kahit dragon, kailangan itong umikot.
Yile, pagdating natin sa teritoryo ng Jiuyu. Kahit dragon, kailangan nitong umikot. Pupunta ako upang mag-alay ng magandang tsaa sa emperador ng Diyos na ito. Hayaan siyang makakita kung sino talaga ang may-ari dito. Ang Diyos ay dumating sa Jiuyu. Napakasimpleng kondisyon. Uminom ka ng magaspang na tsaa. Ay naku, ang kalidad ng baso na ito ay sobrang pangit. Nabahala ang Diyos. Talagang kasalanan, kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos. Mainit dito sa Jiuyu-chan. Uminom ka ng mainit na tsaa para mawala ang init. Okay lang ba ang lakas? Hahaha, ang laki. Bakit parang nanginginig ang mukha mo? Ayaw ni tatay ng maruming tubig mo. Bilisan mo at itapon mo na yan. Ayos ang tsaa. Umalis ka na, huwag humarang. Aalis na ako, aalis na ako, aalis na ako. Ang pintuan na iniwan ng lolo. Kailangan talagang palitan ng masarap na pagkain. Tara na. Mabilis, malaking aso. Malaki, nandyan na ba sa malaking kahon? Ipinapaabot ko, mahal na Panginoon. Pagkatapos ng bundok na yon, ay naroon ang sinaunang guho na hindi pa nabuksan sa loob ng 3,000 taon. Sinasabing naroon ang mga batong pang-ayos ng kalangitan mula sa sinaunang panahon, na napakatigas. Na tanging ang mga may malaking kapalaran lamang ang makakakita. Wow, ang laki ng bahay na gawa sa bato. Tatay, umiilaw ba ang magagandang bato sa loob? Tatay, sandali lang. Ang pintong iniwan ng matandang lolo. Siguradong kailangan ng masarap na pagkain para mapalitan ito. 6 araw. Ayos na, bukas na ang pinto. Tatay, bilisan mo. Nakita ni Noono ang kumikislap sa loob. Parang kumikindat ito kay Noono. Tara, samahan si Noono na pumasok at maglibang. Sige, natagpuan na ni Dahey ang daan. Noono, humawak ka ng mabuti kay Itay. Ito ang 9 heavens and 10 earths dragon trap ng sinaunang panahon. Isang hibla lang ang gagalaw, lahat ay gagalaw. Bawat isang insenso may oras na lilipas. Ang geometrikong espasyo ng maze na ito ay muling mababago at magugulo. Kapag nagkamali ka kahit kalahating hakbang, mapupunta ka sa walang katapusang kabuluhan ng kawalan. Tatay, 3 kendi na ang natapos mong bilangin. Si Noono ay gutom na. Dahil, huwag ka nang matulog. Bilisan mo at gamitin mo ang maliit mong ilong para amuyin. Meron bang masarap dito? O mga mabangong prutas? Dahil bumalik ka. Ayos, natagpuan na ni Dahil ang daan. Hahaha. Wow, ang daming masasarap at kumikislap. Dahil, bilisan mo at kumuha ng malaking bag. Kailangan nating dalhin lahat ng masasarap na ito pauwi.
Walang prutas na dapat iwanan para sa masasamang insekto. 足以 Sapat na upang ayusin ang hangganan. Upang labanan ang mga demonyo mula sa labas ng mundo Ancient Repair Stone. 竟然被 Itinapon lang dito para gawing pangsuporta ng mesa. Bitawan si Dahe. Iyan ay malambot na candy. 果然是 Tunay nga na Ancient Repair Stone. Nasa loob nito ang mga batas ng espasyo. 足以符合 Sapat upang tahiin ang pader ng mga langit. 爹爹， Tatay, itong nagniningning na malaking bato ay parabang pampukpok ng walnut. Mukhang matigas ah. Siguradong tama ang tama kapag pinukpok. 这是去 Ito ay para sa pagkukumpuni ng pintuan ng langit at lupa. Hindi ito pangpukpok ng walnut. Mag-ingat ka, sukdulan. 有幽的机 Sa pinakailalim ng Jiuyu, ay may nakatagong mata ng demonyo na direktang kumokonekta sa labas ng mundo. Bitawan si Dahe. Iyan ay matamis na candy. 过， Bulong, umalis ka. 让开。 Sira. Tatay, ibigay mo yung nagniningning na bato kay Nono. 给诺诺， Masamang insekto. Kumain ng malambot na candy at gusto pang tumakas. 跑出来！ Walang daan. Ayos na, naharangan na ang butas. 我们继续。 Magpatuloy tayong maglagay ng candy. Walang gagalaw ha. 诺诺来， Si Malambot ay magbibigay ng prutas. Mga matangkad at si Malaki para sa inyo. 你们吃。娘亲 Sabi ng nanay, nandito kayo sa napakadilim at napakalamig na lugar. Matagal naming inalagaan si Noono. Salamat sa inyong pagod. Matamis itong prutas na ito. Matamis. Sobrang tamis. 爹爹， Tatay, ang laki ng bahay natin. 好大呀！可是 Pero bakit sa labas, walang kahit anong kulay? 色都没有呢，没有花， Walang mga bulaklak. 没有绿色， Walang berdeng damo. 草 Kahit ang mga paru-paro ay ayaw lumipad dito para maglaro. Noono, nandito tayo sa Jiuyu. Dumaan na sa labanan ng mga sinaunang panahon. 地脉受 Nasira ang ugat ng lupa. Hindi kayang tumubo ng karaniwang damo ng Diyos dito. Sino ang nagsabing hindi pwede? Tatay, matangkad. 大个子，快出来帮！ Lumabas ka na at tumulong. Gusto nating punuin ang bahay ng magagandang bulaklak. Tatay, huwag masyadong malalim ang hukay ha. 一点哦，不然花花 Kung hindi, hindi makakahinga ang mga bulaklak. 大盘 Dahan-dahan mo lang ilagay 一 ha. 点放进去哦。 Kailangan takpan ng magandang kumot ang mga buto. 子 Hahaha. 神尊 Mahal na Diyos, marahil ang pag-iral ng kataas-taasan 不解 ay hindi lamang para dalhin ang Jiuyu mula sa kadiliman, lalo na para magdala ng buhay. 只要有 Basta't nandyan siya, 不管 kahit sa mundo ng mga Diyos o sa siyam na impyerno. 都不 Hindi ito magiging madilim. Dahil napakadumi mo. 你变成 Naging mabahong aso ka na. 不许靠近。 Huwag lumapit sa malambot na kama. Tumigil ka, kailangan mong maligo ngayon. Lolo na may malaking balbas. Bilisan mo, maglagay ng mainit na tubig. Dako, tumalon ka na lang dito. 跳进去， Tataka siya, itay. Dako, bilisan mong hulihin siya. Dako, saan ka tatakas? 哪儿跑？ Kaliwa, dako, harangan mo ang kaliwa. 读左边。 Itay, hulihin mo ang buntot niya.
Umupo ka ng maayos. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng candy. Tatay, tulungan mo si Dahey kuskusin ang likod. Ikaw, matangkad, tulungan mo si Dahey hugasan ang buntot. Wow, gumanda si Dahey, hahaha. Hay. Hahaha. Yay, gising na si magandang ate. 小姐姐醒啦！我 Kahit na hindi kasing galing ni Liuli, 技不如人，但绝不 hindi ako kailanman susuko sa kapangyarihan ng Jiuyu. Magandang Ginoo, 姐。你睡了好 matagal ka nang natutulog ah. Gutom ka na ba? Noon oo, bibigyan kita ng candy. Anong nangyari sa mga Diyos at Emperador na ito? Kayo ba ay nahuli at ginawang mga alipin? Hahaha. Ay naku, ano na naman ang iniisip mo? 什么呀？ Huwag kang mag-alala, maliit na diwata. 天后 Ang reyna ng langit ay nahulog sa bangin. Ang mundo ng mga Diyos ay nadungisan ng mga demonyo mula sa labas. Ngayon, ang mga Diyos at demonyo ay nagsanib puwersa. Nandito tayo sa siyam na kalaliman. Ligtas dito. 爹爹说 Sabi ni tatay, nasira ang malaking pintuan sa langit. 很臭。 May mga mabahong insekto na papasok. 诺诺现在 Ngayon, maglalaro si Noono ng puzzle para ayusin ang langit. Si Dahey ang magiging kabayo. Si Noono ang magiging general. 漂亮下， Magandang ate. 你要不要？ Gusto mo bang sumama sa amin maglaro? Hiya, Dahey, bilisan mo ang takbo. Maglalaro tayo ng putik. 小仙子， Munting diwata, kumapit ka sa manggas ko. 袖子， Ang hangin dito sa ilalim ng mga bituin. Kaya nitong paliparin kahit ang proteksyon ng isang gintong Diyos. 大爹， Dakilang emperador kami. 我们真的是 Talaga bang nandito kami para ayusin ang langit? 不用 Hindi ba kailangan magtayo ng altar at mag-alay sa langit? Hindi ba kailangan tawagin ang hurno ng batas ng langit? 不用 Hindi na kailangan, nandito na tayo. 这裂缝 Mas malaki ang bitak kaysa sa inaasahan. 域外的法 Ang mga batas mula sa labas ay nagsimula ng sumingit. 车 Changsheng, buuin mo ang dakilang hurno ng langit at lupa. 过来斩 Ako ang magpuputol ng mga bagay na nabuo mula sa maruming hangin ng 负 labas. 责用 Ikaw ang bahala sa pagpapadalisay ng bato ng pag-aayos gamit ang purong apoy ng Diyos. 天庭 Yanting, gamitin mo ang enerhiyang demonyo para ikulong ang 不要 paligid. 让邪 Huwag hayaang tumagas kahit kaunting masamang enerhiya. Ako'y nag-iisa. 哎呀， Ay naku, ang bagal nyo. 哎呀，风呼 Humahampas ang hangin dito. Ang lamig. 大黑 Tumalon si itim. Noono, huwag magpabaya. 可鲁莽！ You! Ayos na, nandyan na ang putik. 好啦， Wala nang tagas ng hangin. Kagalang-galang ito. Ito ay tunay na likas na galing. Isang simpleng paraan ng pag-aayos na bumabalik sa pinakapaya. Ngayon lang ako namangha ng ganito. 开了眼界了。 漏风 Naayos na ang butas na may tagas ng hangin. Dahak, tapos na tayo. Umuwi na tayo at kumain. Salamat sa inyong lahat, napagod kayo ngayon. Kailangan dinuunoon ng premyo. 大黑当 Si Dahey ang pinakamabait. Siyang tumatakbo ng pinakamabilis, wo. Ito ay matamis. 给你吃， Para sa'yo. 以后不用
Hindi mo na kailangang maging tagasunod ng masungit na lola. Manatili ka dito para makasama si Nuonuo, okay ba? Ihahatid ni Nuonuo sa iyo ang kalahati ni Dahei para maglaro. Ayos. Sasamahan ko si Nuonuo sa paglalaro. Aha. At si Itay at si Lolo na may balbas. Ang gwapo ni Itay ngayon. Ang ganda, lahat ng tao sa bahay ni Nuonuo ay pinakamaganda. Hahaha. Inay. Magandang Ginoo. Bakit ka nakatayo lang? Halika, umupo ka na. Tatay, malaking tao. Sobrang madilim sa bahay namin. At hindi rin masaya. Ano ang gusto mong baguhin, Nuonuo? Dapat may slide. Kailangan ng duyan. At kailangan din ng kumikislap ng mga bituin na ilaw. Ang duyan at slide, ako na ang bahala. Tungkol sa liwanag ng malaking bulwagan na ito, ako na ang mag-aayos nito. Sige na. Magandang ate. Tara, mag-slide tayo. Hahaha. Sa gitna ng kaguluhan, may ganitong puwang ng kapayapaan. Pakinggan ang tawanan ng mga bata. Mas mahalaga pa kaysa sa pag-unawa sa mga sinaunang batas. Ay! Ang aking laman. Nuonuo, anong nangyari? Tatay, may magnanakaw na kumuha ng malaking inihaw na hita ni Nuonuo na sinaunang Senluan. Ito ay isang batang panaginip na kumakain ng mga halimaw. Ang ganitong sinaunang maswerteng nilalang, sabi nila matagal nang nawala sa lahat ng mundo. Bakit ito biglang lumitaw dito sa pinakakanluran ng siyam na kadiliman? Panaginip na kumakain ng mga halimaw. Ano ba ang kinakain niyan? Kagalang-galang. Ang panaginip na kumakain ng mga halimaw ay hindi kumakain ng mga halamang espiritu. Hindi rin kumakain ng karne. Kumakain lang sila ng mga panaginip ng tao. Kaya nitong sipsipin ang masasamang panaginip. At iniiwan ang magagandang panaginip. Napakabihirang swerte sa paglalakbay. Pero kinain nito ang inihaw na binti ni Nuonuo. Ilan, dahil ibinalik mo ang karne kay Nuonuo. Pinapatawad na kita. Gutom ka na rin ba? Yung karne sa panaginip ay peke. Noot-noot, kakainin kita ng totoong candy. Hahaha, mukhang may bago tayong kasapi. Little Black, huwag mong kagatin ang palda ni Noot-Noot. Hehe. Iya. May nakita ka bang nakakatuwang bagay? Oh, may nakatagong mustard seed sumeru array dito. Tingnan mo ang mga guhit ng aray na ito. Parang mula pa ito 30,000 taon na ang nakalipas. Iniwan ito ng isang dakilang manggagamot mula sa 9 Nether bilang 100 herbs guiding aray. Lolo na may malaking balbas. Tulungan mo si Nuonuo na buksan ang maliit na kahon na ito. Siguradong may mabangong prutas sa loob. Ang lakas ng loob mo. Naglalakas loob kang pumasok sa sinaunang halamanan ng damo ko. Lolo, pati balbas mo buhol-buhol na. Bakit ang sungit mo pa rin? At saka, nagsisinungaling ka pa.
Ang dilim at ang sikip dito. Halos tuyo na ang lupa. Anong halamanan ng damo? Malinaw na isang madilim na basement lang ito. Kasinungalingan. Ang tatlong kulay na lupa na ito ay kayamanan ng langit at lupa. Kung hindi dahil sa pag-iwas sa malaking sakuna noon. At sa masamang enerhiya sa labas. Bakit ako magtatago sa bundok at magsasara ng pinto? Ang mga masamang insekto sa labas ay matagal nang pinalayas ni Nuonoo. Sa bakuran ni Nuonoo ay may malambot na puti. At mga magagandang bulaklak na nagniningning. Araw-araw, may si Lolo na may malaking balbas na nagdadala ng ulan. Ang iyong maliit na hardin ay talagang mas mahirap kumpara kay Nuonoo. Sobrang hirap na hirap. Lolo na may malaking balbas. Ipakita mo sa kanya ang ating tubig. Lolo, kung gusto mo, ilipat mo ang mga mabangong damo na ito. Sa bakuran ni Nuonoo. Si Nuonoo ay gagawing general ng mga damo. Araw-araw ay bibigyan kita ng matamis na tubig. Yun dahil sa ikaw ay taos pusong nag-anyaya. Bilang isang nakatatanda. Nararapat lamang nabigyan kita ng payo tungkol sa mga halaman sa inyong bakuran. Ito ay nararapat lamang. May bagong kaibigan na dumating sa bahay ngayon. Magandang dalaga. Si Little Black ay mayroong matandang ginoo na may balbas. Sabi ni inay may bisita raw tayo sa bahay. Kailangan daw nating maghain ng tsaa sa lahat. Anong tsaa ang gusto mong ihain, Nuonoo? Yenel, gusto kong ako mismo ang gumawa ng matamis na fruit tea. Hay, hindi pwede. Maliit na diyosa, iyan ay dugo ng pulang dragon fruit. At iyan naman ay siyam na dahon ng yelong mint. Ang mga iyan ay mga pinakamataas na gamot na ginagamit sa paggawa ng siyam na ikot na gintong pildoras. Paano ito magagamit para gumawa ng prutas na tsaa? Lolo, ang kuripot mo talaga. Konting-konti lang ang kinukuha ni Nuonoo. Kahit anong gusto ni Nuonoo, kukunin niya. Gusto kong makita sino ang magtatangkang humadlang. Kunin. Kunin mo lang basta iwanan mo ang ugat para sa akin. Matangkad, magluto ka na. Malaking bote, lumaki. Itim na itim, haluin mo. Sayang na sayang. Ang dugo ng dragon ay sobrang init. Ang yelo ng mint ay sobrang lamig. Dagdagan pa ng karaniwang gatas ng hayop. Hindi lang ito magpapasabog ng pugon. Maging isang palanggana ng basurang tubig pa. Ang bango, ang lakas ng bisa nito. Mas puro pa kaysa sa mga pil na naisip ko noon. Na mayroong yin at yang. Sige na, naghanda na ang prutas na tsaa. Ano ito? Hindi ito prutas na tsaa. Ito ay malinaw na isang pambihirang inumin. Matamis ba? Matamis, napakatamis.